Teka lang, may nararamdaman ako. Kuya Kim, kamusta dyan sa park dyan? Anong ginagawa mo dyan sa garden ng ABS? Kuya Kim? Louis, wala tayo sa garden ng ABS pero nandito tayo sa vicinity ng ABS-CBN. Pero ang aking katabi ngayong umaga, natatalakayin natin. Ito yung tinatawag na dancing robot na inimbento ng mga estudyante ng Adamson University. Makikita mo, napakagaling gumalaw, no? Parang tao talaga. Ito yung award-winning to at napaka-komplikado pero mga estudyante lamang ang may gawa nito. At meron pa silang isang invention na kung tawagin naman ay yung high-tech wheelchair na napapaganda ang buhay ng mga disabled na mga kasama natin. Ano? Mamaya, tatalakayin natin yan sa informasyon. Kaya huwag kayong aalis. Dito nyo lang makikita yan sa Magandang Umaga, Pilipinas. Tita Aida, ano man lagay ng traffic this early in the morning. Para naman sa ating ulat, kaalaman ngayong umaga, ang aking pong katabi ngayon, pareho nang in-introduce natin kanina, ito po yung tinatawag na dancing robot. Ayan po, kasalukuyang sumasayaw po siya. At makikita nyo, meron siyang dreadlocks at nakabihis siya na parang Rastafari, ano, parang Bob Marley. Ano po? Ito po ay isang robot na gawa ng mga estudyante ng Adamson University. Meron tayong tatlong laws of robotics, ika nga. Ang pinakaunang law of robotics, ito po ay standard po ito. Ang pinakauna, ang mga robot ay dapat hindi nananakit ng human beings. Ay, yun, hindi nananakit. Ang number 2 naman, ang mga robot ay dapat dapat sumusunod sa lahat ng utos ng human beings para lamang kung ang utos ng human being ay labag dun sa unang law na manakit ng human being. At ang pangatlo naman ay self-preservation. Ang mga robot ay dapat pinagtatanggol ang kanyang sarili. Ang katagang robot po ay nagsimula noong 1921 sa isang play ni Karel Čapek. Ang tawag po dyan ay yung Rossum's Universal Robots. At ang ibig sabihin ng robot sa salitang Czech ay forced labor. Ayan. Ayan po ang ating robot na tatalakayin natin mamaya. Marami pa po tayong tatalakayin sa informasyon. Kaya huwag kayong alis. Tandaan po natin sa bawat panahon. Ano bang panahon? Kahit anong panahon. Ito po yung Kuya Kim nag-uulat tungkol sa panahon at karunungan. Alam niyo, dito po sa Magandang Umaga Pilipinas, ito po yung venue ng mga young inventors. Ano po, ito mga inventor na mga kabataan ay dapat makita po natin ang talagang henyo ng mga Pilipino. No? Ngayong umaga kasama natin itong mga estudyante ng Adamson University. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating sarili ngayong umaga. Yan, nandito po sila. At meron silang dalawang invention ngayong umaga na gusto kong talakayin natin ng kaunti. Itong unang invention natin sa ating kanan, ang tawag po rito ay dancing robot. At ang inventor nito is John. John, halika rito. Ikalapit ka rito. Bakit mo inimbento itong dancing robot? Ipaliwanag mo sa mga nanonood sa ating ngayong umaga. Bali, actually po, hindi lang po akong gumawa nito. Isang grupo po kami. Bali, 5 po kami sa grupo. So, ang naging inspiration po namin sa paggawa ng robot nito, nakita po namin sa TV, yung mga foreign countries na nakakagawa sila ng robot. So, naisip namin na siguro kaya rin namin gumawa ng isang klase ng robot na natutulad din sa ibang bansa. So, medyo paliwanag natin ng konti. No? Dito sa kanyang balikat, makikita niyo po sa inyong mga screen, merong ilang mga motor. Ano? Ilang motor meron itong isang robot na ito? bali, 16 motors po. 16 motors. At ang nagdidikta ng paggalaw, ng range of motion ng mga motor ay computer. Apo. So yung software nito ay nandun nakakabit naman dun sa loob ng computer. At ilang music ang sinasayawan nitong robot na ito? Ilang tugtog? As of now po, 3 pa lang po yung music na Oo. Pero pwede po siyang dagdagan. Pwedeng i-program, ano? At Apo. pwedeng ibahin pati yung style ng ng paggalaw niya at pagsayaw niya. Ba't tinigil mo? Tuloy mo lang. Yan, tuloy mo lang para makita nila na sumasayaw talaga yung robot mo. Yan. Okay, ang susunod na invention naman natin dito, ito naman ay wheelchair. At ang inventor nito ay si? Sarah po. Actually, 5 din po kami. Puro Iba babae. kayo. Okay. Nasaan yung mga kasama mo? Nandito. Wala po sila. Bakit naman kulay pink itong wheelchair mo? Para po maipakita na ang girl power. Kaya din po gumawa ng mga babae ng robotics. O, Actually, robotics siya. tagahanga ka ba ni Chairman Bayani Fernando ng MMDA? Medyo. Pwede rin sabihin ganon. Okay, ano naman ang ginagawa niyang wheelchair mo? Pakita natin. Move forward siya. Ayan, nakikita niyo po sa inyong mga screen, mag-isa pong gumagalaw ang wheelchair na walang tumutulak. At may reverse pa. Opo. Ay, reverse mo nga, pakita mo yung reverse. Okay? Medyo nahirapan po siya. Nare-reverse. At saka alam ko, nagre-recline pa siya, eh, no? Opo, ayan po. Recline.
Ayan, nagre-recline siya. Ba, bigyan natin naman sigabong palakpakan. Yan yung mga itong wheelchair natin. Okay. Tapos Ano pa? nakakabalik Ano pa pa? din po siya dito. Tapos So- meron po siyang table kung syempre kung gustong kumain Table? ng pasyente. Okay, yung table, pakita natin yung table. Ayun Ayan, po. mag-isa po pumapanek ang lamesa. At yan, nakikita niyo po sa pamamagitan nitong console dito sa kanyang kanan. Pinipindot po, ayun. Bakit nasa likod mo? Hindi ka- hindi ka rin Kasi hindi po ako nakasandal. Kasi hindi ka nakasandal. Pagka tapos ng kumain, pwedeng pabalikin pa ganyan. At ang balita ko dito sa wheelchair mo, meron pa raw music dito. Yun po yung pinaka-special feature ng wheelchair Sa na isang to. pindot ng botones dito, merong music. Meron po. Saan? Saan naman ang music dito? Ayan. Andito po. Okay. Pagka sumandal ka rito, yung maririnig mo, Opo, no? ayan Sandal po. ka nga para marinig natin. Ayan, naririnig niyo po ba? Ayun! So, todo-todo. Ano pa pwedeng gawin ng wheelchair mo? Yun po, yung basic na, meron siyang 3 speed. 3 speed. Pero naka-default po siya sa medium. Pwede pong slow, medium, and fast. Tapos, ang maximum capacity niya po is 70 kilograms. 70 kilograms. Ang galing. Sir, ito naman po ang ating professor po sa Adamson University. Ano po ang pangalan niyo, sir? Hubert Teproso po, Hubert. from Adamson Computer Engineering po. Ayan. Bakit naman ang gagaling mag-imbento ng mga bagay-bagay nito mga taga-Adamson? Ano bang subject nila? At na-imbento nila itong mga special invention nila ngayong umaga? Actually, sir, they are basically computer engineering po. So, actually, graduate din po ako ng same school, Adamson University. So, actually po, this is one of the requirements for them to get the diploma of BS Computer Engineering. So, one of the terminal subject is making a design project that will use computer. So, actually, ang computer po yung ginagamit namin para po mag-provide ng different prototypes. Like for instance, yung movement po nitong robot, ito pong robot dancer namin, and likewise, ito pong wheelchair X po namin. So, yan lang po ang isa sa dalawa po sa mga maraming projects. Pero marami pa po, and annually po ang Adamson University Computer Engineering, we are providing different exhibits doon po sa mga computer enthusiasts na kung gusto nila talaga na maging ganto, kagaling, patunayan natin na ang Pinoy magaling sa computer. So technically, Yan. they should trust us. Adamson Computer Engineering. Thank you. Okay, bigyan natin naman sila pong palakpakan ng ating sarili mga taga At saka yung chairperson namin, si Engineer Lisa Reyes. Engineer Lisa Reyes, bigyan natin ng masigabong palakpakan. Lahat ng tao, bigyan natin ng masigabong palakpakan ng ating sarili. Lahat ng yan, dito nyo lang nakita sa... Magandang Umaga!